Ang akala ng iba ay sobrang saya ng buhay ng isang OFW. Ang hindi nila alam ay nagtitiis sila ng hirap masuportahan lamang ang kanilang mga pamilya. Tapos ginagawa pang utangan ng ibang tao at kapag hindi nagpautang ay madamot na agad ang tingin sa kanila. Ikaw, may pamilya ka ba na isang OFW? Kung ganon ay tungayan mong storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Isang araw ay masayang namumuhay ang isang pamilya sa isang malayong probinsya. Mahirap man ang buhay ngunit ipinapangako ng mag-asawang June at Marife na pagtatapusin nila sa pag-aaral ang kanilang nag-iisang anak. Malapit na itong magkolehiyo kaya talagang pinaghahandaan nila ang bagay na to. Konting tiis na lang anak at makakatungtong ka na sa kolehiyo. Pagbutiin mo ang iyong pag-aaral ha, para na rin sa sarili mo. Nakangiting payo ni Mang June. Opo tay, gagawin ko po talaga ang lahat para masuklian ko po ang paghihirap niyo ni nanay. Pangarap ko po talaga na magbago ang ating buhay eh. Gusto ko po na iparanas sa inyo ang buhay na nararanasan ng mayayamang mga tao. Nakangiting sagot ni Mateo. Simula noon ay tiis na tiis ang mag-asawa. Tinitipid talaga nila ang pera at naguhulog sila ng barya sa alkansya. Hindi nila hahayaan na mapatigil sa pag-aaral ang kanilang anak. Hindi man sila mayaman, ngunit nagpapatuloy pa rin ang kanilang pangarap para sa binata. Maagang umalis ang mag-asawa upang magsaka. Sa tuwing gumigising ang binata sa kanyang mahimbing na pagtulog, ay nakahanda na agad ang kanyang mga kailangan sa pagpasok sa eskwelahan. Talagang biniyayaan ng Diyos si Mateo ng mabubuting mga magulang, kaya nagpupursige talaga siya na makatapos sa pag-aaral. Dumidiskarte din ito ng pagtitinda ng merienda sa kanilang eskwelahan, upang magkaroon siya ng ekstrang pera para sa ibang kailangan niyang mga bayaran. Ang sipag mo naman talaga Mateo. Sige nga, bigyan mo nga ako ng 5 pirasong lumpia at ito ang bayad ko. Mukhang masarap yan na. Ipanguulam ko mamayang tanghalian. Nakangiting sabi ng isang guro. Masarap po talaga to ma'am. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa aking pag-aaral. Magalang na sagot ng binata. Lahat na lamang ng diskarte ay handa nilang gawin. Wala silang sinasayang na oras at panahon. Nagtutulungan talaga sila upang maiwasan ang mga problema. Sa kanilang klase ay si Mateo talaga ang pinakamatalino, ngunit hindi siya ang nangunguna dahil kung minsan ay hindi siya pumapasok upang tulungan ang kanyang mga magulang. Hindi na mahalaga sa kanya ang kanyang grado, basta ang mahalaga sa kanya ay ang mairaos ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Mateo, di ba ang sabi namin sa iyo ng tatay mo ay huwag ka nang lumiban sa klase? Huwag mo na kaming isipin. Sanay na naman kami sa pagsasaka, kaya hindi naman kami nahihirapan. Nakangiting sabi ni Aling Marife. Oo naman, tama ang nanay mo anak. Sa mga susunod na araw ay hindi ka naliliban sa klase. Unahin mo na lang ang pag-aaral mo, hindi yung iniisip mo pa kami. Dagdag ni Mang June. Itinatago ng mag-asawa ang hirap na kanilang nararanasan. Pagod na pagod talaga sila sa pangaraw-araw, ngunit hindi nila ito ipinapahalata sa kanilang anak. Ngunit maya-maya lamang ay biglang natumba si Mang June sa kanyang kinatatayuan. Bigla itong nawalan ng malay nang dahil sa sobrang pagod, kaya agad nila itong isinugod sa pinakamalapit na ospital. Walang nagawa si Aling Marife kundi ang gastusin ang kanilang perang naipon para sa pag-aaral ni Mateo sa kolehiyo. Hindi naman nila kayang tiisin na makitang matapos ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Sa isang iglap ay naubos ang kanilang pera. 3 araw ang lumipas ay nagkaroon na ng malay ang kanyang ama. Anak, pasensya ka na kung naubos ang pera natin ng dahil sa akin. Kasalanan ko ang lahat ng to. Noong madaling araw pa lang ay nakakaramdam na ako ng hilo, pero pinilit ko pa rin ang aking sarili. Malungkot na sabi ng lalaki. Tay naman, huwag niyo na pong isipin ang bagay na yun. Ang mahalaga ay ligtas na po ang inyong buhay. Marami pa naman pong paraan at muli naman po tayong makakabangon. Positibong sagot ni Mateo. Samantalang si Aling Marife naman ay hindi na malaman kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi kasi ng doktor na hindi na pwedeng magtrabaho ang kanyang asawa. Magpahinga na lamang daw ito sa bahay dahil baka atakehin ito ng hika.
Napaiyak na lamang si Aling Marife at isip ito ng isip kung ano ang kanyang pwedeng gawin. Nawawala na ito ng pag-asa, ngunit ayaw naman itong tumigil sa pag-aaral ang kanilang binatang anak. Hindi rin naman ito pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil wala naman silang kakainin. O Diyos ko, tulungan niyo po kami. Hindi ko na po alam kung ano pa ang gagawin ko. Palagi niyo pong gabayan ang aking asawa at anak. Naluluhang panalangin ni Aling Marife. 2 araw pang lumipas ay nakauwi na sila sa kanilang bahay. Wala silang kahit na anong pagkain, kaya nagmamadaling tumakbo si Mateo sa bukirin upang maghukay ng mga kamote. Sa ganitong paraan ay may iraraos nila ang kanilang gutom. Hindi naman sila maarte at handa silang magtiis para sa isang miyembro ng kanilang pamilya. Tay, magpalakas po kayo ha. Palagi lang po kayong magtiwala sa Diyos. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Huwag niyo na po sanang isipin na magiging pabigat po kayo sa amin. Nakangiting sabi ni Mateo. Tumulo na lamang ang mga luha ni Mang Jun sapagkat alam nito sa kanyang sarili na baka hindi na makapag-aral sa kolehiyo ang kanilang anak. Sa isang iglap ay biglang natapos ang kanilang mga pangarap. Kitang-kita ni Aling Marife sa mga mata ng kanyang asawa ang sobrang kalungkutan. Hindi pa rin mawala sa isipan ng babae kung paano ang gagawin niyang diskarte. Kinabukasan ay walang ibang pinagpilian si Aling Marife kundi ang magtrabaho. Nakisuyo na lamang muna ito sa kanilang kapitbahay na kung minsan ay silip-silipin ang kanyang asawa. Nakahanda na naman doon ang lahat ng mga pangangailangan ni Mang Jun. Habang nagsasaka si Aling Marife ay bigla itong nilapitan ng kanyang kaibigan na isa ring magsasaka. Mare, alam mo ba, may trabahong iniaalok sa akin sa ibang bansa. Pagsasaka rin ng trabaho pero ayaw ko namang malayo sa aking pamilya. Okay na ako sa isang simpleng buhay. Pero malaki daw ang kita doon, sabi ni Aling Sonia. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Aling Marife nang dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Agad niyang inirekomenda ang kanyang sarili na siya na lang ang magtatrabaho doon. Ganun ba? Ako na lang ang sabihin mo na kunin nila. Handa naman ako magtrabaho sa ibang bansa eh. Pakiusap Maring Sonia, tulungan mo ako. Kailangan ko talagang kumita ng pera. Nagmamadaling sabi ni Aling Marife. O sige, basta sigurado ka dyan ha. Wala ka na namang kailangang asikasuhin dahil sila na daw ang bahala sa lahat. Tsaka mo na lang daw sila bayaran kapag kumita ka na doon ng pera. Sagot ni Aling Sonia. Nang dahil doon ay muling nagkaroon ng pag-asa ang babae na maipagpapatuloy niya ang pagpapaaral kay Mateo. Sa ganitong paraan ay masusuportahan rin niya ang kanyang asawa sa mga pangangailangan nito. Pasikretong inasikaso ni Aling Marife ang kanyang mga kailangang asikasuhin. Ayaw niyang makaramdam ng kalungkutan ang kanyang mag-ama. Lumipas ang 2 buwan ay nakahanda na siya sa kanyang pag-alis at dito pa lang niya inamin kay Mang Jun at Mateo na magtatrabaho siya sa ibang bansa. Nay naman, hindi niyo na po kailangan gawin ang bagay na to. Kaya ko naman po magtrabaho habang nag-aaral. Kaya ko pong pag-aralin ang sarili ko. Malungkot na sabi ni Mateo. Wala namang imik si Mang Jun sapagkat para din sa kanya ay ito na lang ang huling paraan upang matupad nila ang kanilang mga pangako sa kanilang anak. Walang kahit na isang sagot na narinig si Mateo mula sa kanyang ina. Tinitiis ni Aling Marife na tumulo ang kanyang mga luha. Ayaw nitong ipakita sa kanyang anak na naaapektuhan siya sa mga problemang kinakaharap nila sa kanilang buhay. Malayang nakaalis si Aling Marife patungo sa ibang bansa. Tulad nga ng sinabi ng kanyang kaibigan, ay malaki nga ang kikitain niyang pera. Ibang-iba sa sweldo sa sariling bansa, kahit na ang trabaho ay pareho lamang pagsasaka. Mataas pala talaga ang sweldo dito. Sa wakas ay masusuportahan ko na si Mateo, pati na rin ang aking asawa. Nakangiting sabi ni Aling Marife, ngunit ramdam pa rin niya ang matinding kalungkutan. 1 buwan ang lumipas ay nabayaran na nito ang kanyang mga kailangang bayaran. Nakapagpadala na rin ito ng pera sa kanyang pamilya. Walang sariling cellphone si Aling Marife, kaya nakitawag na lamang ito sa kanyang katrabaho. Anak, kalahati muna ha. Basta wag kang mag-alala. May pagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral, sabi ni Aling Marife. Opo, Nay. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala dahil aalagaan ko pa rin po na mabuti sa tatay. Pero kung minsan, hindi ko po talaga maiwasan na hindi mag-alala
Dahil wala rin naman po akong ibang pagpipilian, kundi ang iwan siya sa bahay. Sagot ni Mateo. Lumipas pa ang mga buwan ay kumuha na ng tagapag-alaga si Aling Marife upang mabantayan ng maayos si Mang Jun. Unti-unti na rin namang bumabalik ang lakas ng lalaki, kaya kaunting panahon na lang ang titiisin nito. Patuloy si Aling Marife sa pagkayod ng pera. Dito niya nalaman na iba pala ang hirap kapag malayo ka sa sarili mong pamilya. Lumipas sa mga buwan ay tumungtong na si Mateo sa kolehiyo. Walang kahirap-hirap at nakapagbayad ito ng mga kailangan niyang bayaran. Pero biglang nakaramdam ng kalungkutan ng binata nang malaman nito na hindi uuwi ang kanyang nanay hanggat hindi siya nakakatapos sa kanyang pag-aaral. Patuloy pa rin sa pag-inom ng gamot si Mang Jun kahit malakas na ang katawan nito. Hindi niya pwedeng purasahin ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Gusto man itong tulungan ng kanyang asawa, ngunit baka mas lalong gumulo ang sitwasyon kung sakaling muling bumalik ang kanyang karamdaman. Si Mang Jun na lamang ang nag-aasikaso sa kanilang bahay. Halos walang matira sa ipon ni Aling Marife kada buwan. Mahal ang kanilang mga gastusin at halos lahat ng pera ay napupunta sa kanyang mga padala. Hindi na nito iniisip pa ang kanyang sarili at ang mahalaga lamang sa kanya ay ang mapaginhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Ang hirap talaga dito sa ibang bansa. Kaya ko namang tiisin ang hirap ng trabaho pero ang hirap na hindi mo lang nakikita ang iyong pamilya, sabi ni Aling Marife. Nako, tama ka. Pero wala naman tayong ibang pagpipilian. Kung hindi natin ito gagawin ay magugutom naman ang ating mga mahal sa buhay, sagot ni Aling Fiona. Kung ano ang mga damit na dinala ni Aling Marife noong umalis ito patungo sa ibang bansa, ay ito pa rin ang kanyang mga kasuotan. Wala siyang binibili para sa kanyang sarili. Wala itong binibili para sa kanyang sarili makatipid lamang ng pera. Mas kailangan daw kasi ni Mang Jun at Mateo ng suporta. Isang araw ay makakaraos din daw sila at dito magsisimulang magbago ang kanilang buhay. Lumipas pa ang mga taon ay malapit nang makatapos si Mateo sa kolehiyo. Sobrang lungkot ng binata dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi makaka-attend ng graduation ang kanyang ina. Ilang taon na rin ang lumipas nang huli niya itong nakita at talagang nangungulila na ang binata. Anak naman, huwag ka nang magtampo sa nanay mo. Hindi natin alam ang kanyang pinagdadaanan. Nagtitiis siya ng lungkot at hirap para sa ating dalawa. Paliwanag ni Mang Jun. Naiintindihan ko po, tay. Pero talagang miss na miss ko na po si nanay. Nakayokong sagot ni Mateo. Hanggang sa dumating na ang graduation ng binata, masayang-masaya ang lahat at nakarating kay Aling Marife na summa cum laude ang kanyang anak. Biglang nawala ang pagod na kanyang nararamdaman dahil hindi na sayang ang kanyang pagpapaaral. Pero sa isip niya, kung sakaling umuwi siya sa sariling bansa ay wala siyang maiuwing pera. Kaya nagpatuloy siya sa kanyang pagiging isang OFW kahit tapos na sa pag-aaral ang kanyang anak. Agad namang nakahanap ng magandang trabaho si Mateo at kahit nasa sariling bansa ay mas malaki pa ang kinikita nito kaysa sa kanyang ina. Kayang-kaya na niyang suportahan ang kanyang mga magulang, ngunit hindi pa rin niya mapauwi ang kanyang nanay. Magtatrabaho pa daw ito ng 3 taon nang sa ganon ay makapagpatayo siya ng isang simpleng tindahan na kanyang pagkukunan ng pera kung sakaling umuwi na siya sa sariling bansa. 1 taon ang lumipas ay nagpatayo si Mateo ng isang malaking bahay. Ibinuhos niya ang kanyang pera dito upang sorpresahin ang kanyang nanay. Matagal na din itong pangarap ni Aling Marife, ngunit sa ngayon ay natupad niya ang pangarap na ito para sa kanyang mga magulang. Tay, hindi ko na po talaga matiis na hindi makita si nanay. Pwede po ba kayong magpanggap na nahihirapan? Para naman po mapilit natin siyang umuwi na dito. Tutal, kaya ko na naman po kayong suportahan. Malambing na sabi ni Mateo. Lumipas sa mga araw ay tinawagan ni Mateo ang kaibigan ng kanyang ina. Sinabi ng binata na ipinapasabi nito na malapit na daw pumanaw ang kanyang ama. Nang dahil doon ay nagmamadaling umuwi si Aling Marife sa sariling bansa at punong-puno talaga ito ng pag-aalala. Bumubuhos ang luha ni Aling Marife habang papasok ito sa kanilang bahay. Inaasahan niya na nadoon ang kanyang asawa na hirap ng huminga. Ngunit nakita niya doon si Mang Jun na nagluluto ng pagkain habang si Mateo naman ay natatawa nang dahil sa kanyang nakita.
Nay, hindi niyo naman po sinabi na uuwi po pala kayo ngayon. Pero mabuti na lamang at nagluto po kami ng maraming pagkain. Nakangiting sabi ni Mateo sabay niyakap nito ng mahigpit ang kanyang ina. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag niyo naman sabihin sa akin na niloloko niyo lang ako. Ikaw talaga, Mateo. Masamang biro ang ginawa mo. Sermon ni Aling Marife. Pasensya na po talaga kayo, Nay. Hindi na po kasi namin malaman ni tatay kung paano po kayo mapapauwi. Tara po at sumakay po kayo dyan sa sasakyan sa labas. Atin po yan. Ako po ang bumili niyan. Nakangiting sabi ni Mateo. Gulat na gulat si Aling Marife dahil mayroon na silang kotse. Isinakay nila ang mga pagkain sa loob ng sasakyan at sa may hindi kalayuan ay nakita nito ang isang malaking bahay. Ano bang meron dyan, anak? Kaarawan ba ng iyong kaibigan? Nagtatakang tanong ng babae. Hindi po, Nay, pero marami na pong tao ang naghihintay sa loob. Nakangiting sagot ni Mateo. Talagang nasurpresa si Aling Marife dahil naroon ang lahat ng kanyang mga kaibigan, pati na rin ng iba sa kanilang mga kamag-anak. Mas ikinagulat pa nito na ang malaking bahay pala ay regalo ni Mateo para sa kanilang mag-asawa. Sa labas ay may isang maliit na sari-sari store na kung saan ay pangarap niya talaga. Sabay-sabay silang kumain at hindi talaga makapaniwala si Aling Marife sa kanyang mga nakikita. Tunay nga na may magandang resulta ang lahat ng mga paghihirap niya sa ibang bansa. Di ba, Nay? Sabi ko naman po sa inyo eh. Ako na po ang bahala sa inyo. Nakapagpatayo na rin po ako ng mga negosyo. At sa awa po ng Diyos ay mabilis naman po itong lumago. Masayang sabi ni Mateo. Palibhasa, wala kang tiwala sa anak mo. Nakalimutan mo ata, nakakaiba ang taglay nitong talino. Pabirong sabi ni Mang Jun. Nagyakap-yakap ang isang pamilya, kaya ngayon ay hindi na nila pinoproblema ang pera. Nagbago ang kanilang buhay nang dahil sa kanilang pagtitiis at pagmamahalan. Tunay nga na nagtatagumpay ang isang pamilya kung ito ay nagtutulungan. Walang imposible sa buhay kung sabay-sabay niyo itong lalabanan. Hindi na umalis si Aling Marife patungo sa ibang bansa at inaalagaan na lamang nito ang kanyang asawa. Masaya rin si Mateo dahil sa wakas ay buo na ulit ang kanilang pamilya. Mahirap na talaga ang buhay sa panahon ngayon, kaya kung wala ka namang maitutulong ay huwag ka na lamang maging pabigat. Hindi pare-pareho ang sitwasyon ng buhay ng isang tao, kaya kailangan mong ibigay ang iyong pangunawa. Ituloy mo lang ang buhay dahil hindi nawawala ang pag-asa. Normal lang na makaramdam ka ng panghihina, pero hindi mo ba naiisip na ngayon ay malayo ka na? Magtiwala ka sa Diyos dahil ang lahat ng nangyayari ay mayroong dahilan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.